Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Alam nyo mga kaibigan, galit na galit itong si Senador Marcoleta sa nangyayari dahil posible silang sampahan ng kaso kasama sila Gotesa at Mike Defensor. Reklamo kasi ni Marcoleta, bakit daw tila nagiging kasangkapan yung peking notaryo para i-discredit si Gotesa samantalang siya ang pinaka-credible na witness tulad ng mga diskaya. Bakit daw takot at pakialamero si Senador Lacson at pati CCTV sa Senado ay kanyang binubusisi? Trabaho daw ba yan ng isang senador? Ayon po yan kay Marcoleta. Kaya naman, sa wakas mga kaibigan, sinupalpal itong mga patutsada at yabang ni Marcoleta ng mga abogado. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito Saglit lang naman ito mga kaibigan, itong mga patutsada ni Marcoleta. Saglit lang to. Sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat pa pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan Sino ka? Grabe mga kaibigan, no? Kaya hindi talaga maiwasan ng mga kababayan natin na sabihan itong si Marcoleta na ang yabang mo naman. Oo. Tsaka mga kaibigan grabe naman, Senador Marcoleta, binabago mo yung punto Ito yung mga kaibigan ito yung classic talaga na ang tawag dito, strawman fallacy. Yung iniiba yung punto. Nakita nyo mga kaibigan, yung totoong argumento kasi dito, sinusuri ni Senator Lacson ang CCTV para makita kung sino yung makasama ni Gotesa. Hindi po ba? Yun naman ang totoo kasi nga nawawala si Gotesa. Gustong malaman ni Senador Lacson kung nasaan na nga ba si Gotesa. Kaya niya chinek yung CCTV para makita sino nga ba yung ilan pa sa mga kasama ni Gotesa para mapagtanungan. 'Di ba? Kasi nga naman itong si Marcoleta, pag tinanong mo, hindi niya daw alam kung nasaan si Gotesa. Tapos yung sinungaling na kasama nito na si Defensor, sinasabi niya na nasa Marine daw, 'di ba? Kinupkup daw. Tapos malaman-laman natin, wala pala. Tapos yung distorted na version naman ni Marcoleta mga kaibigan, nililihis niya. Sinasabi niya ngayon, gusto lang ni Lacson na kontrolin at bantayan yung galaw ko. Yan tayo Classic talaga mga kaibigan na strawman fallacy yan. Iniiba yung punto. Grabe ka Marcoleta, nakakahiya. Ay nako. Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Si Orly Gotesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Napaka-credible ng kanyang testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Grabe mga kaibigan, talagang iniiba niya yung punto. Takot? Si Senator Lacson? Mga kaibigan sinampal ka na Senador Marcoleta ng katotohanan Noon pa dahil sa ganyan na estilo mo, yung pinipilit mo, yung kagustuhan mo, pero hindi naman talaga pwede. Mantakin nyo mga kaibigan, pinapatawag nila yung mga congressman, kapwa nila mambabatas. Diba nga, meron tayong tinatawag mga kaibigan na interparliamentary courtesy? Diba nga, ito yung kapwa mo mambabatas, ay hindi mo pwedeng basta-basta na lang ipatawag o utusan. Tapos mga kaibigan, parang sa tingin mo, Senador Marcoleta, nakalimot na kami? Di ba nga, nung panahon na congressman ka pa at sobra-sobra yung pagiging protector mo kay Sara Duterte dahil sa usapin ng pondo, di ba? Nawawalang pondo. Di ba nga, pinapatawag dati si Sara Duterte sa Kongreso. Ikaw yung unang humaharang. At anong ginagamit mo? Eto, interparliamentary courtesy. Akala mo talaga na nakalimutan na namin. Huwag kang ganun. Iniiba mo yung punto Tulad na lamang nito mga kaibigan, sinasabi ni Marcoleta, wala daw siyang kinalaman dyan sa mga statement ni Gotesa.
Pero mga kaibigan, malaman-laman natin na naman kay Mike Defensor. O, di ba? Anong sabi ni Mike dito? O, di ba? Inamin mga kaibigan ni Defensor na tumulong sila sa salaysay ni Gutesa kasama si Marcoleta. Aba, matindi talaga mga kaibigan, no? Kaya naman binira ni attorney itong mga patutsadang malala ni Marcoleta. At abangan nyo rin mamaya mga kaibigan yung iba pa ng mga abogado. Talagang sunog yung yabang ni Marcoleta. Talagang tinawag siyang palpak na senador. Now, with this, na mahaba yung salaysay ni Gutesa. At mukhang si Senator Marcoleta ngayon may kabisado. Dahil di ba, merong hindi binasa, kulang yung kopya ni Gutesa. Yes. Pero ang nagturo pa sa kanya na hindi yan, basahin mo na lang. Kulang yan. Hindi ba si Senator Marcoleta? Tama. So, with that, tama. Tama yung binunyag ni Mike Defensor. Nakasama si Senator Marcoleta ang gumawa nung affidavit. Kung ikaw ang gumawa niyan a day before, diba may 24 hours ka o sabihin na natin 12 hours ka to tell your colleagues na merong witness at ito ang kanyang salaysay. Kahit hindi pa yan napanotaryuhan at sinabi pong panotaryuhan mo na yan, ibig sabihin, alam mo na, may draft na, alam mo yung laman. So, ba't hindi niya yung pinicturan kung totoo to na, well, surprise daw. Pero, di ba, one day before, alam mo na yung statement, bakit? Pwede naman, di ba? Picturean mo na yung ginawa, and then spread mo na to. Distribute mo na. Isend mo na sa mga senador na involved sa Blue Ribbon Committee. Para di sila ma-surprise. Kasi lumalabas dito mga kli, hindi naman pala siya surprise witness para kay Marcoleta. Na-surprise talaga ibang mga senador dahil talaga palang prepared. Yung salaysay. Prepared. Diba? Eto, defensor admitted that he and Marcoleta helped Gutesa in preparing his affidavit. So in other words, nung ipapanotaryo na yan, tapos nyo nang gawin. Diba? Nilinis nyo. Diba? Sa bawat revelation na ginawa ni Mike Defensor, huli kung anong papel niya at ang papel ni Senator Marcoleta sa ginawang statement ni Gutesa. Diba? Kaya ayaw banggitin ni pansin niya, ayaw pabanggitin Mike Defensor. Bakit yan ang diyan tayo nagpo-focus sa Notary Public? Ba't di natin i-focus yung laman? Paano magpo-focus ang laman? Kung yung proseso nyo, questionable na. Kung Tama. yung proseso ng paggawa ng papel, inayos nyo. Totoo naman. May partisipasyon kayo sa kwento ni Gutesa. No? Kaya mukha nagkakaroon na naman ng iringan. I hope not. Si Senator Lacson at saka si Senator Marcoleta because of Gutesa. Well mga kaibigan, yung iringan na yan, kay Senator Lacson, wala naman sa kanya yan eh. Ang gusto niya lang tumbukin, di ba? Yung katotohanan. Basta naaayon doon sa sinasabi ng ebidensya. Pero si Marcoleta mga kaibigan, nakikita natin dito na para bang siya yung panggulo. Kaya naman mga kaibigan, matindi talaga yung panawagan na panagutin din yung mga kasamahan ni Gutesa o dito sa pagsisinungaling na to. Lalong-lalo na doon pa lang mga kaibigan, doon sa peking notaryo. Kaya naman sabi ng isang abogado mga kaibigan na si Attorney Domingo Cayosa, yung mga nag-introduce kay Gutesa bilang Senate witness, maaring kasuhan. Kung sino man ang nag-introduce sa kanya bilang witness, halimbawa yung senador na nag-sponsor sa kanya, kung alam niya ito, kung may kinalaman siya rito, mananagot din siya. Maaari siyang makasuhan. Grabe mga kaibigan, no, nakakahiya pag na mapatunayan na may may connection dito si Senador Marcoleta na isa siya sa utak dito kay Gutesa, no. Kaya naman mga kaibigan, binira ng isang matapang at magaling na abogado. Ito nga si Attorney Enzo, itong kapalpakan ni Marcoleta. Bakit natin sinasabing palpak na naman si Marcoleta? Simple lang. Kung sa tingin mo, kailangang pahalagahan si Marcoleta, si Gutesa, o di i-present mo. I-present ninyo isang beses lang. Nung pinapatawag na sa DOJ, hindi nyo naman i-present na. O itinago nyo na. Hindi natin alam kung nasaan na ngayon si Gutesa. Sa November 14, pinapatawag na naman ni Ping Lacson. Hindi naman walang kasiguraduhan kung a-attend pa yan si Gutesa.
Kung para sa inyo, Marcoleta, mahalaga si Gutesa, i-present nyo. Ang problema, kung habang pinipresent nyo si Gutesa, ay hinaharangan naman ni Ping Lacson. Yun ang problema. Kaso mga kaibigan, hindi naman yung totoong nangyayari, di ba? Kahit naman tayo magagalit tayo kung ganun yung nakikita natin. Na mayroong isang testigo na bit-bit kung sino man dyan, tapos hinaharang ni Senator Lacson, aba syempre mga kaibigan, magdududa na tayo niyan na para bang may pinagtatakpan si Senator Lacson. Pero hindi naman ganun yung nangyayari mga kaibigan At hindi yon ang nangyari nung panahon ni Gutesa. Di ba nga? Sorpresa. O bit-bit ni Marcoleta. O nung ginawa ni Senator Lacson noon, hinayaan niya, di ba mga kaibigan, na magsalita itong si Gutesa. Tapos ngayon, sasabihin ni Marcoleta, hinaharang, ginigipit itong si Gutesa. Abay, iba ka talaga, Marcoleta. Oo. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yes. Ay nung araw nga, Marcoleta, nung araw nga na i-present mo, hindi mo nga pinaalam kay Ping Lacson. Tama. Na binigla nyo lang ang chairman ng Senate Blue Ribbon. Pero anong ginawa ni Ping Lacson? Hinayaan pa rin magsalita ang testigo mong si Gutesa. Pinabuelo kayo. Pinigilan ba ni Ping Lacson? Hindi. Hindi. Kaya lang, syempre, ang tamang proseso, after niyang magsalita sa sa Senado, ipapatawag talaga siya ng Blue Ribbon para kunan ng dagdag na pahayag. Dahil kung talagang yung kanyang mga pahayag ay kaya niyang panindigan, gagamitin siyang testigo laban kay Romualdez. Ay ang problema, hindi na sumipot nung pinatawag sa Department of Justice. Sa DOJ. Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, Marcoleta, parang ang pinapalabas nyo, parang pinipigilan si Gutesa na mag-testify. Sinong pumipigil sa kanya? Wala naman Totoo. Tapos ngayon, sinasabi ni Defensor, nandun daw sa Marines. O sabi naman ng Marines, wala naman yan sa kanila. Isa pa yan. Ay paano yan? Kaya, ikaw, Senador Marcoleta, kung gusto mong paniwalaan ka ng mga tao sa sinasabi mo, i-present nyo na lang si Gutesa, yun ang tama nyong gawin. Yun ang tama nyong gawin. Yung sinasabi ninyong siya ang nagkukonect ng dots kay Saldico at kay Martin Romualdez, gusto rin niyan malaman ng mga tao Tama. Kasi napanood din natin, sabi rin daw ni Marcoleta, bakit daw hindi kasama sa kinasuhan si Martin Romualdez? Bakit daw hindi kasama sa kinasuhan? Tinatanong niya yung ICI. Gusto niyong kasuhan si Romualdez, ang dapat na maging testigo kay Romualdez si Gutesa. Pero para mag-qualify siya na credible na testigo, dapat mag-cooperate siya sa Department of Justice. Pinapatawag siya sa Department of Justice, sumipot dapat siya doon. Sabihin niya doon ang lahat niyang nalalaman. Tulungan niyo na lang si Gutesa, providean niyo ng lawyer. Sana nga mga kaibigan, kung nakikinig si Marcoleta, yun nga, tulungan mo na lang na mag-provide ng abogado. Hindi yung tulungan para gumawa ng script, di ba? Tapos tulungan para gumawa ng peking notaryo. Sana wag ganun, di ba mga kaibigan? Tapos pag nagkabukingan, sasabihin nyo, hindi nyo alam kung nasaan si Gutesa. Samantalang bit-bit nyo yan, di ba? Bit-bit nyo na testigo papunta sa Senado. Tapos lagi mong sinasabi na credible. Alam mo palang credible Hindi mo man lang siya binigyan na lang ng ikaw na mismo, personal mo. Bigyan ng seguridad itong si Gutesa. Kung ikaw mismo nagsasabi sa taong bayan na siya yung pinaka-credible, bakit mo hinayaan lang na mawala na lang itong si Gutesa? Kung totoong nawawala, kasi nga sinasabi dito ni Attorney Enzo, abay ilabas nyo na lang kasi, di ba? Iharap nyo. Kasi napaka-imposible naman mga kaibigan Bigla-biglaan na lang, wala na, hindi na mahagilap tong si Gutesa. Ay nako talaga ginagawa nyo talagang tanga at bobo mga kababayan natin. Ay nako talaga. Yun ang gawin nyo. Ngayon, i-present nyo uli sa November 14. Yan. Para yung kanyang mga naunang testimonya o sinabi tungkol kay Romualdez, nagdagan niya pa. Tama. Kaya lang, kung dito pa lang kay Gutesa, hindi na nag-a-appear, paano magiging kapaniwala yan? Yan yung Kaya, hanggat walang naipipresent na mga testigo, ganyan na lang yan si Romualdez.
talaga lang na babanggitin lang na bakit si Romualdez hindi napapanagot. Eh, hindi naman talaga yan masasampahan ng kaso kung walang testigo at ebidensya. Sinong Oo naman. magpo-produce ng testigo at ebidensya laban kay Romualdez? Ay di yung mga galit kay Romualdez. Sino ang galit kay Romualdez? Ay di ba sila Marcoleta? Kayong mga nasa minorya? Maka Duterte. Si Villanueva galit na galit kay Romualdez. Si Chis Escudero galit kay Romualdez. O Lalo na bakit yan. hindi kayo mag-produce ng mga testigo ninyo, ebidensya ninyo? Kaya lang ito baliktad eh. Si Senador Ping Lacson pa nga ang nagkukulit na dapat ipatawag si Gutesa mag-appear sa sa Senado. Yun naman mga kaibigan, di ba? Natumbok agad ni Attorney Enzo. Yun na yun mga kaibigan, yung pinakapunto dito. Ang gusto talaga ni Senator Lacson iharap itong si Gutesa. Kahit na meron tayong pag-aalinlangan doon sa kanyang kredibilidad. Kasi nga pineke niya yung notaryo. Kabaligtaran mga kaibigan yung sinasabi ni Marcoleta na ginigipit, di ba? Parang eto pa nga, sinusuppress kasi nga kakasuhan pa dahil lang sa peking notaryo. Kaya ngayon ayaw na magpakita kasi natatakot na. Imbis na gawing witness, ay abay eto ang ginagawa, 'di ba? Pinapahirapan si Gutesa. Walang ganun mga kaibigan. 'Di ba? Gusto ang makita ni Senator Lacson Pero biglang wala. 'Di ba? Classic talaga mga kaibigan na iniiba yung punto dito. Mantakin nyo mga kaibigan, itong si Senator Lacson ay nag-iimbestiga naman talaga, di ba? Para hanapin ang katotohanan sa kaso ni Gutesa. Kung ano nga ba yung kanyang mga dala-dala, di ba? Kung totoo nga ba o hindi. Pero mga kaibigan, tila itong si Marcoleta naman ay ginagawang personal ang usapan. Imbis na sagutin ang issue, binabaling niya ang atensyon kay Senator Lacson, di ba? Isang malinaw na paglilihis sa tunay na punto. Gusto natin mga kaibigan mapanagot lahat itong mga korap na to. Pero kailangan talaga mga kaibigan ng testigo at matibay na ebidensya. O di ba? Yung ginagawa nila Senador Marcoleta mga kaibigan, yung galit nila yung pinapairal nila Di ba? Galit sila kay Romualdez. Sasabihin, hindi kasama sa kinasuhan. Paano? Wala namang ebidensya. Ang hirap nun. Paano na lang kung galit sila sa lahat? Walang ebidensya. Mas lalo na kung sila yung liderato. Lalo na kung ang presidente yung kanilang amo. Di naloko na mga kaibigan, Kaya nga mga kaibigan, sa halip na makatulong sila sa transparency, sa accountability, parang nagiging sagabal patuloy sila sa paghahanap ng katotohanan. Well mga kaibigan, hindi na bago sa atin yan. Yung panahon dati ng impeachment case ni Sara, di ba? Ganyan na ganyan ang ginawa nila. Pilit na inililihis yung totoong issue, 'di ba? Yung totoong punto, 'di ba? Pero anong ginawa? Inilibing mga kaibigan yung accountability at transparency. 'Di ba mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.